Opo. Paano po ba pinili itong mga isasama dun sa secondary roads? Kasi yung mga national roads natin or major roads, alam na agad yan eh. Pero meron po bang Opo. consideration, for example, dun sa mga secondary roads? Opo, nag-hearing po ito. Naka-4 or 5 hearing po ito. In fact, yung dalawa po ay maghapon na walang alisan na inupuan po talaga ito. So, inisa-isa po talaga yung mga karsada, yung mga rules. Inisa-isa po talaga yan for 5 days. Yun nga po, yan naman po ay napagkasunduan ng lahat. So, at lahat po may consideration kasi siyempre hindi naman po natin na pwedeng i-ban completely yung sa lahat po ng karsada dahil may mga consideration din po lalong-lalo na sa komersyo. Ayaw naman po natin patayin yung hanap buhay ng iba nating mga kababayan na naghahanap buhay naman po ng parangal. Opo. So Chairman, para malinaw, for national roads talagang no street parking, pero for secondary roads, ito na yung mga nasa looban, may mga considerations naman. Kailan po i-implement yung panghuhuli, maging yung paninikit? Kasi dun sa balita namin kanina, parang sinasabi, kapag nakita yung sasakyan mo, kapag wala yung driver, parang 2,000 piso po yata ang fine, and then pag nandun yung Apo, driver, unattended. 1,000 pesos. 1,000 po. Sige po, Chairman. Apa. Pag attended po or may driver, 1,000 po ang penalty niyan. Pag naman po unattended, 2,000 po. Yun naman po ay alinsunod sa traffic code natin, Metro Manila Traffic Code. Wala naman pong pagbabago doon sa penalty. Yun lamang po yung sa mga particularly yung sa mga secondary road tsaka yung mga inner roads po ay binigyan po namin ng karapatan po mga LGUs, particularly sa third level roads na i-regulate yung mga pwedeng ilaw. Pero may mga inano po kami na rules dyan, particularly na dapat kahit nag-allow ng parking ay makakadaan yung malalaking emergency vehicles po natin, particularly yung fire truck na minsan malalaki, hindi makapasok po sa mga looban dahil po maraming nakaparada. So, may ganun pong consideration. At yan po ay namin ang pagkasunduan na subject for review namin. Yun pong ganun pong panukala. Pero kailangan po lahat po ng ordinance ay align dito sa ordinansa po na ito. At kailangan po ipasa within 30 days. So, habang wala po yung adjustments na yan, kung ano po yung existing rule, doon po sa mga karsada, yun pa rin po. So kung bawal po dyan, particularly sa mabuhay lane, hindi po na kailangan hintayin yung ordinansa dahil may pagbabawal naman na po dyan na existing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!